Magandang araw po ma'am, and kami po ay third year psychology student from Jose Rizal University. And under po ng BS Psychology. And bago po tayo magsimula, gusto ko lang po namin ipakilala yung sarili namin. My name is Clarice Hiron po. My name is Francina Guerra. My name is Carol Dinspen. Claudine Lavarez. And narito po kami ngayon ma'am upang magsagawa ng isang ikling panayam para sa aming asignaturang Filipino Psychology o Psikolohiyang Filipino. Layunin po ng interview na ito na mas maunawaan ang mga konsepto ng kapwa, particular ang pantayong pananaw, pangkaming pananaw, at pansilang pananaw. So, Ang panayam na po tatagal lamang ang tumigil 30 minutes. Kapag magsimula, kung may tatanong po muna kami ng introduction. So, kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman, kakatapos lang ng club. Pagod, pero okay lang. Maaari po ba namin malaman ang inyong pangalan? Full name, Joy Mendoza Mohen. 29 years old. Ano po ang inyong pangunahing posisyon o trabaho ngayon? Faculty member na nagtuturo ng psychology sa Far Eastern University, Manila. Gano'n na po kayo katagal bilang psychologist or psychometric? Going 6 years na. Oh, matagal na po. The number one question is, paano po ninyo pinapaliwanag sa mga estudyante ang pantayong pananaw, pangkaming pananaw, at pansilang pananaw bilang usapan na mula sa loob, Pilipino tungo sa kapwa Pilipino? Siguro kasi, bilang guro, no, magkakaiba talaga yung strategy sa pagtuturo ng psikolohiyang Pilipino. Mababanggit ko rin na yung psikolohiyang Pilipino, isa sa pinakamahirap ituro sa mga estudyante. Pero siguro yung isang bagay na para sa akin na effective sa pagtuturo ng kapwa is yung pagsaset ng example. Syempre, yung mga estudyante talaga parang mas nagigets nila yung mga konsepto kung related sa kanila, sa generation nyo, yung mga example. Kagaya ng kung paano, anong relasyon ng pag-iisip ng mga tao kapag sinabing pang tayo, di ba? Pang tayo, very collective. So, ibig sabihin tayo, lahat tayo, walang nasa labas, walang nasa loob, lahat tayo. So, yung mga example, kagaya ng mga politics, decision making, kung ano yung magiging impact nun ng isang desisyon sa pangkalahatan. Ganon din sa konsepto yung pag-iisip ng pangkami or pang sila. So, yung pangkami or pang sila, nangyayari kasi na nagkakaroon tayo ng barrier. So, eto, exclusive lang sa pangkami, sa amin lang, and yan, exclusive sa inyo. Kayo ay pang sila. So, ganon. Thank you po sa inyong pagsagot. Maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa kung paano na naipapakita ang tatlong pananaw sa pang-araw-araw na ugnayan ng mga Pilipino? Siguro kasi, collective nga siya eh. So, papasok kasi yung mga ganyang usapin sa macro systems. Sinasabi nating macro system, yung mga usapin na may epekto sa maraming tao, sa grupo ng tao. Kagaya ng politics. Yan. Di ba ngayon sobrang init sa Pilipinas yung usapin ng flood control, ganyan, kung saan napupunta yung mga nawawalang budget. Ngayon, lumalabas, umuusbong yung idea na naman ng pangtayo. Kumbaga, di ba ayaw na natin ng resilience, ayaw na natin na nagtitiis tayo sa kung ano man yung bagay na sa tingin natin hindi naman sapat. Gusto na natin ngayon ng accountability, di ba? So, ibig sabihin, collective tayo lahat, nag-iisip tayo, despite yung age, range, kung anong relihiyon ka, ibig sabihin, iisa tayo tungo sa ganong adhikain. Pero, may mga bagay pa rin na umuusbong din yung pang sila. Yung sila ngayon na sinasabi natin, yung halimbawa is, yung mga gobyerno, ayan, yung gobyerno, sila, nakakataas kayo, kaya ang tawag natin sila, kasi hindi sila bumababa sa atin, kaya hindi natin sila masama sa konsepto ng tayo, kasi yun target natin yung gobyerno Kaya,
Ngayon, ang barrier is sila, gobyerno, and then tayo bilang mamamayang Pilipino. Ganun. Sa inyong karanasan, paano po kaya naiiba ang pananaw o pagtintindi ng Western culture psychology? Magandang tanong sa actually. Sa Asian kasi, since Pilipinas ay part talaga siya ng Asian, natural sa atin na collectivist tayo mag-isip. So, nasamahan pa na democratic country tayo, di ba? Sa Western kasi, they are very individualistic naman. Parang ito yung opposite side of the pole. Kaya sobrang magkaiba yung Western thinking sa atin Asian, no? Pag sinabi nating individualistic, nangyayari yung parang natural sa kanila, sa kultura nila na mag-iisip sila ng sila lang. Hindi nila iisipin yung epekto ng desisyon nila sa ibang tao. Kaya, di ba, pinaka-classic example is by 18 years old kapag nasa Western ka, dapat independent ka na. Pero dito sa Pilipinas, kahit 30 ka na, or 40 years old ka na, basta wala kang asawa, pwede kang tumira sa parents mo. So, ganon, depende kasi sa kultura. Pero isang masasabi ko na malaking pagkakaiba ng Western tsaka ng tayo dito sa Pilipinas is yung kung paano natin tinitignan yung isang tao kasi yung impact niya sa community or sa pamayanan. Ganon. Tayo kasi, may concern tayo sa ibang tao talaga. Collectivist talaga tayo mag-isip. Unlike sa Western, very independent, very individualistic yung decision making. Ganon. Sa tingin ninyo, ano ang naging pinakamalagang kontribusyon ng psikolohiyang Pilipino sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong psychology? Madami. Hindi lang siguro evident sa atin, pero yung psikolohiyang Pilipino, parang nag-i-spark siya ng curiosity sa ating lahat. Kasi psikolohiyang Pilipino is sariling atin. So, pinag-uusapan natin ngayon mental health ng mga Pilipino para sa Pilipino. So, ibig sabihin, hindi natin ina-adapt kung ano yung nakasanayan natin sa Western. Siguro yung magandang example ngayon, yung pagiging makabayad, yung pagpili sa Pilipinas, kahit mahirap mahalin yung Pilipinas, ganyan. Also, psikolohiyang Pilipino din na kung paano natin pinagdadaanan yung mga bagay-bagay, including yung mga issue sa politika. So, stressor kasi siya. And tayo bilang Pilipino, kung ano yung action natin, kasi tayo bilang Pilipino, di ba, kilala tayo sa pagiging hospitable. Yun talaga, resilient tayo. Parang i-accommodate natin lahat kahit mahirap na. Yan, very exclusive siya sa Pilipinas. Kaya ngayon, yung psikolohiyang Pilipino, unlike dati na matunog talaga sa atin yung Western psychology. Ibig sabihin, binibigyan na natin ng chance ngayon yung psikolohiyang Pilipino. Yung next question naman po is, paano nag-uugnay ang pantayo, pang-kami at pansila sa pagbuo ng konsepto ng kapwa? Siguro yung magsisimula yung konsepto ng kapwa kung paano tayo nag-develop sa isang pamilya. Yan, kasi family is still the basic unit of the community. So, yung pagiging family-oriented natin, umuusbong agad yung konsepto ng tayo. Kasi family tayo, ganyan. And then, yung ibang tao outside of the family is sila. Okay, tapos, of course, yung grupo natin bilang pamilya, kami. So, nandun yung barrier. Ito, ibang tao. Ito, pamilya ko to. So, gano'n kami. So, habang tumatanda tayo, lumalaki yung circle natin. Hindi lang family na natin yung exposure na nagkakaroon tayo ng friends, nagkakaroon tayo ng classmate, churchmate, or workplace, ganyan. So, nagsisimula, again, umusbong yung iba't ibang circle at iba't ibang klase ng kapwa, pakikipagkapwa, yung tayo, yung kami, or sila. So, ayun. So, lagi ang pakikipagkapwa, may kalakip siya sa bawat milestone development niya. Para mabuo yung community namin. Yes.
next question po is, ano ang pinakamalaking hamon sa pagtuturo ng tatlong pananaw na ito? At paano niyo po na ipapaliwanag ng mas madali maintindihan ng mga estudyante? Ayun, gaya paano ko siya pinaliwanag sa inyo. Okay. Mas madali talagang ipaliwanag yung psikolohiyang Pilipino, the entirety of psychology, Filipino psychology, kapag ipoposition natin siya sa relevant na pangyayari sa Pilipinas. Kasi it makes sense. Kasi psikolohiyang Pilipino, tapos Philippine issue. Yan. So, siguro, ang challenging, yung strong sense of Western culture pa din. And, outside Western culture, pumapasok pa sa atin yung ibang Asian culture, like Korean, Japanese, ganyan. So, parang, hinahamon na naman tayo sa psikolohiyang Pilipino na maging mas firm sa ating, kung ano yung meron tayo sa Philippine psychology. So, ayun, nakikita kong effective sa akin lang, yung ilalagay mo, ipoposition mo yung psikolohiyang Pilipino sa kahit anong mga issue na nangyayari dito sa Pilipinas. Sa tingin ninyo, ano ang naging pinakamalagang kontribusyon ng psikolohiyang Pilipino sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong psychology? Magandang tanong. Kasi nga, di ba, it's been a very long time na sinabok tayo ng ibang bansa. And that na parang nararamdaman pa rin natin yung influence nila sa atin. So, siguro pinaka-breakthrough na psikolohiyang Pilipino is yung kung paano natin ngayon ma-implement yung mga therapy natin sa kapwa natin Pilipino. Kasi hindi lahat ng therapy na galing sa Western ay effective sa konteksto ng mga Pilipino. Kunyari, yung sex therapy. Yung sex therapy nga, hindi nga natin mabanggit-banggit yung sex. Very, very conservative, diba? So, yung mga ganong mindset, cultural-oriented talaga siya. So, hindi siya makapenetrate dito sa Pilipinas kasi very religious yung Philippines. Christian country tayo, conservative tayo. So, yun yung mga bagay na maraming hindi applicable na na Western ideas pagdating ito sa Pilipinas, parang hindi natin siya may incorporate. Kagaya ng DSM-5, no? DSM-5-TR, di ba, universal, yun talaga yung Bible natin pagdating sa mental disorder. Pero kasi hindi siya culturally oriented pa. So, yung mga symptoms doon and criteria might not fit here in the Philippines. For instance, pag nakakita ka ng taong naglalakad dyan na nakahubad, di ba parang ang weird. Pero kapag pumunta ka ng Western, parang okay lang. Kids lang sa kanila kahit nakaubad ka, kahit wala ka talagang damit. So, yun yung mga bagay na siguro nakakatulong sa psikolohiyang Pilipino is yung pagbubukas ng isip natin doon sa acceptable, yung pag-embrace natin ng sarili nating atin, na meron tayong sarili nating mga teorya sa mental health, konsepto sa mental health, kagaya nito sa ikipagkapwa. Kasi naniniwala ako na unique yung culture natin, unique yung experience natin pagdating sa paano tayo nakikihalubilo, kung paano natin i-position yung sarili natin sa isang grupo para matawag tayo na tayo, kami, or sila. Okay. Thank you po. Ang gandang sagot po yung ano nyo. Kasi tama nga naman sa nila. So, hindi ka sa culturally ng mga Filipino nila sila. So, next question naman po is, since ngayon po ay very talamak ngayon yung sa social media mo, lalo na yung Western culture, like yung mga trends and other things na nanggaling sa Western culture. So, sa paano po sa tingin nyo mapapanatili yung pagpapahalaga o makabuluhang pantayo, pangkami at pansilang pananaw sa kabataan? Siguro maganda yung tanong na ang konteksto na ay nanggagaling sa mga kabataan kasi I would agree na yung kabataan talaga yung may malakas na boses pagdating sa social media. So that's why, di ba, kahit anong i-share mo sa social media,
Tapos, very triggering siya sa community ng Facebook. Malalaman mo agad kung nasaan siya, kung anong posisyon niya. Nasa part ba siya ng sila, nasa kami, or tayo. Kumbaga, isipin mo kung kakampi ko ba to or hindi ko yan kakampi. Pagdating sa mga iba't ibang pananaw natin sa iba't ibang usapin natin dito sa Pilipinas, going back with how the government is very chaotic right now, isang post lang ng isang kabataan, mararamdaman mo na sa kanya kung siya ba ay sila, kampi sa gobyerno, tayo, kasama ba natin siya, may di isa ba tayong layunin or hindi. So, ganon. Although yung Western, ganon pa din yung trend, very na-normalize natin yung yung mga bagay na binibigay, finifeed lang sa atin ng Western. Pero ngayon kasi, ang usapan dito ay Pilipinas na. Ang usapan dito ay magandang gobyerno. So, kaya umuusbong yung pagiging makabayan. Kaya lumalabas din yung idea ng kapwa. So, applicable pa rin si psikolohiyang Pilipino. Yes po. And also, ma'am, additional question naman po. So, tingin niyo po ba, it is more culturally appropriate na mas aralin po natin yung psikolohiyang Pilipino sa nakasanayan nating Western psychology? Oo naman. Tignan mo nga ako, nag-explain ako ngayon, Tarzish. Kasi, di ba, parang hindi na talaga natin kaya. Hindi pa talaga natin kaya na siguro pag-usapan yung psikolohiyang Pilipino at yakapin yung malalim na pananalita ng Pilipino. Doon pa lang yung sa surface level na kung paano tayo nakikipag-communicate ngayon. Very evident na hindi pa ganun talaga ka-powerful sa psikolohiyang Pilipino. Even yung concept, yung mental health, kalusugang pag-iisip. Hindi naman natin usually sinasabi yung kalusugang pag-iisip, laging mental health. Diba? So, ngayon, kailangan pa rin ng maraming effort. Baga malayo pa yung tatakakin ng psikolohiyang Pilipino para pumantay siya sa Western na psychology. Pero kahit ganun ganun yung sitwasyon ngayon, happy pa din. At least si psikolohiyang Pilipino, nagpo-progress na siya. Kasi dati sa mga curriculum, wala talagang silipin. Tinanggal niya dati. Tinanggal siya sa UT na. Tinanggal yung Harris. Ayun. Oo. Sa curriculum. Ano po ang pinakamalaking misinterpretation ng mga banyaga tungkol sa mga Pilipino at paano ito nakaka-apekto sa ating pagkatao o self-identity? Uy, ang ganda ng tanong. Ba't ganyan? Okay. Siguro yung pa din, nandun pa rin, embedded pa rin sa mga Western na kaya ng mga Pilipino lahat. Parang kaya natin mag-adjust kahit bare minimum. And, di ba, historically, tayo talaga yung mga alipin lang. Di ba? Nung sinakop tayo ng mga banyaga dito sa Pilipinas, kahit dito tayo nakatira, tayo yung naging alipin. Pero, ngayon kasi, evident pa din. Maraming OFW, maraming empleyado ng mga corporation or mga business na may-ari Chinese, American, ganyan. So, nananatili pa rin yung konsepto na yung Pilipinas ay hindi kaya or yung mga Pilipino, hindi natin kaya lumagay sa posisyon na tayo yung leader. Parang laging tayo yung follower, wala pa tayo sa side ng leader, ganyan. Kaya syempre, yung misconception ng mga Western, ay dahil Pinoy yan, kaya niya yan. Kaya niya lahat. Basta bigyan mo siya ng sahod or kahit bare minimum, no? Kaya ayun. Pero totoo kasi na bilang Pilipino, resilient talaga tayo. Sobrang flexible natin. Kahit anong stretch sa atin, kaya nating lumagay, kahit ano pa yung ibigay sa atin. Pero, syempre ngayon, sukdulan na. No, kailangan may gawin na tayo para magbago yun. Para tayo naman yung leader, hindi tayo yung follower. Sobra na. Oo. Pagod na tayo. Next question. Di mga Western behaviors po bang hindi tugma sa pantayong pananaw? And paano po ito nakaka-apekto sa identification ng kabataang Pilipino ngayon? Oo naman. Siguro magsisimula tayo sa pamilya. Di ba nabanggit ko kanina sa Western, very ordinary sa kanila, no? Pagtungtong mo na 18 years old, kahit na 17 umexit ka na sa bahay. So, ayun, sobrang
opposite siya dito sa Pilipinas. Kapag umexit ka or umalis ka sa pamilya mo ng 17 or 18 years old, ang tawag sa'yo, naglayas ka. Naglayas ka sa pamilya. Hindi siya titignan as maganda. Kasi una sa lahat, family-oriented tayo. Pangalawa, nasa kultura natin na dapat lumaki tayo sa pamilya. Kahit ilang taon na tayo, ganyan. So, yun yung mga behavior na, kumbaga sa atin, mahirap pa natin yakapin, no? 18 ka na, nandito ka pa rin, kasama mo yung mga magulang mo, which is okay lang yun. So, ayun, yun yung unang behavior siguro na maiisip ko, opposite. Kasi independent sila eh, individualist sila. Tayo naman, collective thinkers kasi tayo. Sa tingin po ninyo, gaano po kalawak yung kaalaman ng mga taong hindi nag-aaral ng psikolohiya tungkol sa tantayang pananaw, pangwaning pananaw at pansilang pananaw. And ano po yung karaniwang pagkakaunawa o maling akala nila tungkol sa mga Yung tao, yung Pilipinas kasi ngayon, alam natin kung sino yung kaparehas natin ang pag-iisip. Tungkol, again, ito yung mga issues na meron tayo ngayon. Pero siguro, kung tatanungin nyo kung gaano ka-deep yung kanilang kaalaman, hindi ganon. Hindi alam ng mga tao dito sa Pilipinas na, ito palang pag-iisip na to ay pang tayo. Ito palang pag-iisip na to ay pang kami. Ito pang sila. Siyempre, sa psikolohiyang Pilipino, parang exclusive lang sa mga side major eh. So, yun din yung isang challenge. Parang ang hirap kasi i-introduce yung mental health, yung structure ng pakikipagtapwa sa ibang tao kung ang psikolohiyang Pilipino ay napag-aaralan na kapag psychology major ka. So, ang siguro mas okay na yung mental health, no, personal pag-iisip or psikolohiyang Pilipino, maging accessible siya sa kapwa Pilipino, hindi psychology major. Sa tingin niyo po, paano po ginagamit ng mga Pilipino yung pang-family pananaw pagdating po sa family decision making, sa community activities o pag-live sa trabaho? Okay. Magandang question. Kasi nga, nabanggit ko kanina na family-oriented tayo. So, syempre nung bata tayo, di ko tayo makapag-decide sa sarili natin. Papasok lang yung pang-kami, pag sila, kapag yung desisyon natin sa buhay ay hindi sang-ayon sa ating parents or hindi sang-ayon sa buong pamilya. So, mangyayari is, pang-kami. Desisyon ko, laban sa kayo, desisyon nyo. So, doon naggagaling yung barrier pagdating sa mga decision making kagaya na syempre mag-uumpisa yung decision na kung anong kurso yung gusto nyong kunin. Kayo ba nasunod talaga kayo sa mga gusto nyong kunin? So, kung ganon, align naman lahat ng pamilya na gusto nyo lahat psychology yung kunin ng isang miyembro ng pamilya, di pang tayo yung kaisipan na yun. Pero kunyari, si student gusto niya engineering kasi yung family gusto niya doctor, di maghahatid. Mangyayari na naman, may sila, pangkaisipang sila, pangkaisipang kami, ako. Gano'n. And other decision making sa workplace, gano'n din sa career. Maraming decision kasi, di ba, na kailangan mayroong say yung family. Ayun, yun lang din yung kinaiba natin sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi hindi naman necessary yun. Pero dito sa Pilipinas, lagi kailangan na isang buri yung decision natin sa pamilya. Yan yung card factory. Yes! Kahit na paglabas nyo eh. Nagpag-uwi nyo. Kahit may pamilya na nga po sa Yes! Oo! I'm sure that. Paano niyo mga tinuturo sa sarili yung pag-share o ng pananaw na depende sa next step mo tumalang concept doon kailan dapat gamitin pa tayo tinuturo ko yan sa classroom. Alam niyo yung polls, mga surveys, gano'n. Kunyari, tatanungin ko kayo kung ilan sa inyo yung sang-ayon sa reproductive health bill. Alam ko ba yung RH bill? Reproductive health bill, divorce, yung mga ganyang issue dito sa Pilipinas. Siyempre, gusto ko malaman kung
sa isang classroom, uusbong kayo tayo, lahat po kayo sasamayon sa divorce, di may consensus. Pero kung hindi, ano na naman, maghahati yung class na merong sila, merong kami. So, yun yung magandang strategy din para ituro yan, yung pang tayo, pang kami, pang sila. So, mag-create ng mga poll na related pa rin sa mga issues sa Pilipinas. Alam mo, kakaroon mo sila yung debate kapag ganyan. Nag-aaway sila. Bakit? Gusto yung divorce, ganyan, ganito. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pinanggagalingan sa mga ganyang bagay. If the since lagi yun nga yung about sa divorce may ibang opinion. Parang sa salita or sinasabi nila yung opinion nila like instant tumatay talaga sa grana or tag-erase mo sa tanangan before the speak pinakalimutan nila na ano Kasi hindi sa issue, parang alam nyo na yung gusto nyo eh. Pag alam nyo na yung mga prinsipyo at binif nyo sa buhay. Pero may mga pagkakataon na kunyari, another party, no? Nagsalita siya kung ba't ito yung pinili ko, ba't ayaw ko ng divorce, no? And then, yung other party, may mga miyembro doon na, ay, oo nga, no? May sense. So, lilipat sila. So, alam niyo yun, yung kaguluhan, ganyan. Makikita mo rin yung yung mindset ng mga, kabataan. Basically, yung parang nagiging isa po yung parang opinion ng group, like specific group of people, like pag-share ng ideas and ng opinion. Nagiging as one po. Yeah. Makikita mo yung sino yung persuasive, sino yung easily masasway, sino yung fear talaga, ayoko ng divorce, kahit anong sabihin mo, ganon. Kaya, makikita mo yung pag tayo nakaisipan, pag kami, tsaka pang sila. Ganda ang pinagpipili. Yes. Dahil last question, paano po nakakatulong yung panunal sa mas malalim na pag-unawa sa Philippine clients po sa trabaho po? Lalo na sa counseling naman, sa assessment or clinical. Siguro sana lagi tayo nasa pag-iisip ng pang tayo. Kasi, kung kagaya ng COVID, di ba? Nung COVID, nabutan nyo naman yun eh. Diba, napaka-importante sa atin na lahat ng galaw natin, lagi tayong naka-face mask, lagi ka nag-uhugas ng kamay. Kasi, yung pangkaisipan natin, hindi lang natin inaalagaan yung sarili natin. Pero, kasi pag hindi ka nag-uhugas ng kamay, kakalat yung virus, tapos mag-spread siya sa community. So, ibig sabihin, collective effort siya. Tayong lahat. Isip po yung kapatid. Oo, yung kailangan may pakialam sa hygiene. Kasi nga, yung COVID, nakamamatay, nakakahawa. So, ganon. Same with the concept of psychotherapy. So, if we're thinking na yung pangkaisipang tayo, siguro mas magiging mabait tayo sa ibang tao. Kasi, aalagaan natin sila eh. At the same time, aalagaan nila tayo. Ganon yung gusto natin siguro maintindihan ng mga tao. Walang wall, walang kami, walang sila. Pagdating sa mental health, sa lusugang kaisipan, lahat ng tao dapat pupunta sa isang goal. Yun yung magkaroon ng magandang mental health. Peace of mind. Ganyan. So basically, ma'am, no? Parang dun sa pantayong pananaw kasi, yung unconscious mind natin, hindi po natin nagpapansin na we're not just thinking about ourselves, but also parang nakaka-affect din yung decision natin. Like, for example, Domino effect yan. Oo, totoo yan. like bigger picture, ma'am, no? Oo, lagi. Kaya yung mga tao, basta COVID, parang inis tayo, ba't lumalabas ka? Pag walang face mask, di ba? Wala kang Pag walang face mask. Oo. Ganon lagi yung kaisipan natin. Same lang deep inside therapy. Ganon. Sana hindi tayo, parang hindi polluted yung utak ng mga tao na kapag mental health, drama-drama lang yun. Siyempre, doon magsisimula yung partners. Magkakaroon ng kami, magkakaroon ng sila. Ay, kayo, hindi kayo naniniwala sa mental health. Tapos kami, naniniwala lang sa mental health. So, walang pagkakaisa, walang tayo, walang konsepto ng tayo. Ganon. Okay, ma'am. Thank you so for that. And parang sa closing remarks na tayo, ma'am. Yes.
Yeah, maraming salamat sa pagsagot sa oras niyo po sa pagmamahagi po na ng lubos po namin na appreciate yung mga insights niyo po. Sobrang lalis yung mga tungkol sa pagkasya. Thank you, ma'am. Walang ano man. Salamat din sa opportunity. Napakalayo ng Moraita pero nandito yung mga JRU students, sir. Bigyan po matataas yung grade. Ayan, salamat sa effort. Siyempre, salamat din sa opportunity of having me. Hindi ko alam kung nagme-make sense lahat ng mga sinabi ko. Ayan, Very salamat. refreshing kasi new insight naman po. Like, kasi ng mual namin. Tama. Different perspective naman po. Salamat sa lahat. Thank you.